we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Tatlo ka miyembro sa isang kapamilya patay sa sunog na naglunthad sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City. 40 million pesos nga balor sang suspected shabu kompiskado sa drug bypass operation sang kapulisan sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Kag sentimiento sang vendor sa natala ng redevelopment sang Burgos Public Market sa Bacolod City hibaloon sa spotlight. Oh yes mga puso, it's a Monday. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John, mayang aga. Good morning, Adrian. Adlaw naman kita sang Lunes, December 18, 2023. Special non-working day subong sa syudad kag probinsya sang Iloilo bangod sa pagdumdum sang kaadlawan ni Dr. Graciano Lopez Haina, isa sa mga Pilipino nga nagpakigbato para sa kailwayan sang pungsod Pilipinas sa kamot sang mga Espanyol. Hibalnutan na subong ang mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. John, dako ang aton kabalaslan kay Dr. Graciano Lopez Haina. Makapuso tungod sa iya nanging kaisong ipakita gani dapat ginaton sang hatagan o kung hatagan sang pagtamod ang iya nanging pagpakigbato. Ako naman sa Iren Prietos, live na live diri sa Jimmy Bacolod Station. Subong ang Lunes sang aga dala sa gyapon namo ng madalag ko nga mabalita kag impormasyon nga dapat inyo maibaluan about local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa mga Lunes, dako nga sunog mga puso nagtublag sa mga pumuluyo sang Barangay Salvacion, Habog-Habog. Sa Molo sang tinaligdan nga Sabado, tatlo ka mga miyembro sang isa ka pamilya patay matapos matrap sa ilabalay. Insidente nagbilin sang 6.6 million pesos nga danyos. Para sa detalye makupunta live, nagikan sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, si Kim Salinas. Kim? John, mga kapuso, daw inigid Mary ang Christmas ang pila ka mga pamilya diri sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo matapos nga wala na sila sang naabtan nga balay tapos sila magpauli sa unang adlaw sang Misa de Gallo sang Sabado. Makitaan sa video kuha sa mga nagresponde sa sunog ang madasig nga paglamon sang kalayo sa mga kabalayan sa Salvacion, Habog-Habog, Molo pasado alas 4:30 Sabado sang kaagahon. Sa datos sang Iloilo City Social Welfare Development Office, 67 ang totally gutted kag may 4 nga partially damaged. Masobra 70 ka pamilya ang nawadaan sang balay. Patay matapos na trap sa sulod sang ila balay ang tanan ka miyembro sang pamilya Hetano, ang 65 anyos nga Iloy, 10 anyos nga apo sini kag 27 anyos nga anak base sa konfirmasyon sa BFP. Ginalantaw nga sa balay sa mga ini nagumpisa ang kalayo. Damo makuda pumuluyo sa iping nila pamalay nakakita gid nga dira gid mismo sa ila balay nagalin ang kalayo. Suno sa mga nasunugan, mabaskog ang hangin, rason nga madasig nga naglapta ang kalayo sa kaiping nga pamalay. Buli ka ko pa siya na guwa sulod gaso lang pagbalik ko liwan din ako kagwa kay sobra naging kainit. Damo na balay nga naumid. Padayon pa nga ginapadalman sa BFP kung ano gid ang gintunaan sang kalayo. Subong man ang impormasyon niya isa sa mga miyembro sang pamilya Hetano ang nagsunog sa balay. Balor 6.6 million pesos ang danyos nga ginbilin sang insidente. Sa karon temporaryo nga nagatinir sa Baluarte Elementary School ang mga nasunugan. John, mga kapuso, suno sa pila ka mga residente nga ato na interview diri subong nga aga sa mga nasunugan diri sa Salvacion, Habog-Habog, Molo. Nagahingyo, nagapanawagan gid sila sa bulig gikan sa mga mabulawanon nga tagipusoon. Amuman ang CSWDO kaangay na lamang sa mga basic needs, pagkaon, tubig, used clothing
kag patiman ang mga kinahanglanon sa ilaman mga kabataan, mga gatas kag pipiron no. Ini agod makabulig kag makahagan-hagan sang kalisod sang mga nasunugan naton nga biktima. John? Madamo ka salamat sa updates, Kim Salinas. Subukad lang may baluan kung bala magasaka o kung magapanaog ang presyo sang gatong sumugod buwas December 19. Sa karon yara sa 10 to 20 sentimos ang ginalantaw nga mangin adjustment sa gasolina kag sa diesel. Apang hindi pa maklaro kung ini ang mangin dugang sa presyo kung ibuhid. Ginapananaw naman nga maganubo sang 70 to 90 sentimos kada litro ang presyo sang kerosene. Samtang mga puso, pila naman ka mga tumuluo sa Bacolod City sa Negros Occidental nagpasalamat sa mga grasya nga ilan na baton sa pag-umpisa sang simbang gabi. Mga simbahan sa syudad sang Iloilo kag patiman sa Banwa sang Leganes gindagsa sang mga sumilimba sa pagsugod sang simbang gabi. Nakatutok Irene Pedreso. Sa unang adlaw sang simbang gabi na puno ang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Ang iban bisan sa gwa lang sang simbahan, makita nga hugot ang pagpangamuyo samtang nagasimba kag nagapamati sa humilya sang pari. Ang Ginoo maalwan kag nagremisyon sa tananaton nga mga pilikuton. Hindi kumpleto ang Pasko ni Ani kung hindi ini makasimbang gabi bilang pagpasalamat sa mga grasya. Padayon kita bisan damo na nagtuman nga wish, pasalamat naman kita ya sobrang ma-bless ang aton nga mga obra kag matagang kasi sang good health para long life. Good health naman ang ginapangayo ni Sandra. Gani nagatsaga ini nga magbugtaw para makasimba. Nasolbar pa ang isa ko ka mata nga nakakita sa subong. Amo ginaang ginapangayo ko sa kagad ako gid masalamat. Nangin generally peaceful ang unang nga simbang gabi sunod sa Bacolod City Police. Magluwas sa nagagibot nga police personnel. May naka-standby man sa gawa sa simbahan kag sa mga plaza. Hugot nga ginapahanumdom sa mga sumilimba nga hindi gihapon magpakampante kag kun mahimo mangin simple lang. Sa Iloilo City, napuno man ang San Jose Placer Church. Bangod may speaker man sa gawa sang simbahan, ang iban sa plaza na lang nagtindog samtang nagamisa. Sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Liganes, Iloilo, temprano pa man nagpadulong ang mga deboto para magsimba. Isa ang simbahan nga ini sa ginadagsa bangod sa milagroso nga imahe ni San Vicente Ferrer. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagdangat sa 40.8 million pesos ang balor sa suspected siya bunga nakuha sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa boarding house ang ginaligar bodigero sa iligal na droga sa barangay Don T. Lucero East sa Haniwa, Iloilo kahapon December 17. Main subject sa operasyon si alias Koy Koy, isa ka high-value target apang ini ang nakapalagyo. Sa persini, mga puso na dakpa naman ang ikaupon niya si alias Micklin. Ang maini ang ginaligar mga taga Iloilo City ang na-recover nga items ang nagabugat sang 6 kakilo. Magluwas sini, na-recover man ang buy-bus money nga nagabalor sang 26,000 pesos. Dako nga bahin sang pungsod ang apektado sang Tropical Storm Kabayan. Ginbatak na sa pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dinagat, Surigao del Norte, mga isla sang Siargao kag Bukas Grande, Surigao del Sur, naaminhan sang Agusan del Norte, nasidlangan sang Agusan del Sur, kag naaminhan sang Davao Oriental. Signal number 1 naman sa nabagatnan sang mainland Palawan, Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, signal number 1 man sa Southern Leyte, nabagatnan sang Samar, nabagatnan sang Eastern Samar, Kabugusan sang Cebu, Camotes kag Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, kag Guimaras. Signal number 1 man sa malapad nga bahin sang Agusan Provinces, Central nga porsyon sang Davao Oriental, Kabugusan sang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, naminhan sa Maguindanao del Norte, naminhan sang Cotabato,
Naaminhan sang Central kag Zamboanga del Norte, kag kabugusan sang Zamboanga del Sur kag Zamboanga Sibugay. Nakitan sa pag-asa ang sentro ni Bagyo Kabayan sa coastal waters sang Caraga Davao Oriental. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga tubtob sa 65 kilometros kada oras. Ano man nga tion subong nga aga, ginalauman nga magalandfall ang bagyo sa Davao Oriental, ukon sa dabagatnan sang Surigao del Sur. Tabukon sini sa masunod nga inoras ang Mindanao, nga mangin rason sang posible paghina sini. Tubtob makalabot sa Sulusi kon sa diin, ini ang liwat nga magatipon sang kabaskog. Posible ang masunod nga landfall ni Bagyo Kabayan sa Central, ukon sa nabagatnan sa Southern Palawan, buwas sa aga ukon sa hapon. Magluwas sa bagyo, padayon nga nagaluntad ang hangin amihan sa Northern kag Central Luzon, samtang shear line naman sa nasidlangan sa Southern Luzon. Tungod sa bagyo man kag sa hangin amihan, mabalod kag delikado sa magagmay nga mga sakayan pang dagat ang magpalawod sa mga dagat nga sakop sang Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon, kag sa mga baybayon sang Bicol Region, Visayas kag Mindanao. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, maulanon subong adlaw sa halos bugos nga Western Visayas. Posible ang mabasko nga pagulan sa pila ka lugar, gani mangin alerto sa pagbaha o kon sa landslide. Mga dekorasyon nga pang Pasko nagpasanag sa plaza sang Banwa sang Putotan sa probinsya sang Iloilo sa opening sang Iwag Festival 2023. Kay watan liwat yung dagsa sa mga tao. Ini gitutukan ni Kim Salinas. Tagsa katuig, tradisyon na sang gadamaan ang magkadto sa Banwa sang Putotan agod masaksihan ang madinuagon kag masanag nga Christmas lights. Ang inoras nga hulat nangin worth it gid. Ang countdown nangin makahalawat-hawat. 3, 2, 1! Gahigante nga Christmas tree nga napalibutan sa maduagon nga kahoy nga puno sang lights. Ang munisipyo nagmalapalasyo. Kag sa dalan nakahilera ang dalagkuan nga candlelights. Siyempre ang isa sa mga ginahulat sa mga bisita ang fireworks display. Hindi lang mata ang nabusog kundi pati tiyan busog man bangod sa mga food bazaar. First-timer man o kung madugay na nga nagabalik-balik, enjoy gid sa opening sa Iwag Festival diri sa ginakabig Christmas capital sa Western Visayas. Nami man ang lights. Bisan wala ka kalabot sang fireworks. Okay magyapon na. Picture-picture, libot-libot. Nag-enjoy, count-count. Ang tuga, kanami, isang display. Tapos ang fireworks, pagid ang fireworks ang Putotan, wala gid kalupad. Nagaluto kami sa ngamon nga panyapon, kag nagdiri lang gid kami nagkaon sa plaza. Padayon ang pagsuporta sa probinsya sang Iloilo sa Iwag Festival, pangod sang dako nga potensyal sini sa turismo. Salamat sa aton Iwag Festival, kabutang sang Banwa sang Putotan, sa mapa sang turismo sang bilog nga Pilipinas. Kabay pa na mag-enjoy ka mo sa among festival, kag makabilin man kami sing happy memories sa pag-celebrate ninyo sa Christmas diri sa among Banwa. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa balabuton nga Enero sang tuig 2024, nakaschedule ang pagpatigayon sang bidding para sa redevelopment sang Burgos Public Market. Kung basehan ang plano, sa tion nga matapos ang proyekto, magatindog ang isa ka matahom kag moderno nga merkado. Apang ang mga vendor, nagapangalang-alang. Sa pagsaylo sa ila sa temporaryo nga lokasyon, pila sa mga ini ang nagakahangawa nga mapierde, ang iba naman nagakabalaka nga madulaan sa negosyo. Ang ilang mga sentimiento, tutukan tas ang spotlight. Hi mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, ariho, apela sang aton mga manugbaligya vendors dira sa Burgos Public Market. Nga ipaiwayan na yung panibagong renovation project sa lugar. Bangod, una bes ko no, wala pa ganing sukali sa katuig sa natapos ang masobra 50 milyones pesos yung renovation work sa merkado. Ina ang tutukan tas ang spotlight upod si Ma'am Thelma Aguilar, ang Vice President sang Burgos Market Vendors Association. Ma'am Thelma, may aga, happy Monday, how are you?
Mayong man, mayong aga gid sa tanan nga mga pumuluyo sang mga sambakulod. Preskang maulatanon sa likod mo, no? Kumusta ang dalagan sa negosyo dira sa Burgos, ma'am? Okay gid, wala gid problema bisan pa nga kapigaduhon apan ang mga pumuluyo nagapaninguha gid nga makakaon sila sa 3 ka bisi sa isa ka adlaw. Mat-amat katibawas ako ng prutas kag makaruroton dira preska. Pero nga ka mga vendor nagapanghakroy, hindi bala merry ang aton 2023? So far nang halin sang pag-meeting namon dito sa NGC, wala pagid kami development sang amon ginaayo nga i-extend lang anay kay tungod nga hindi pagid man preparado ang mga vendors. Pero wala pagid sang response sang halin sa aton nga gobyerno kung ano ang plano gid nila sa amon. Multi-milyon ining bag-o nga merkado nga ipatukod dira sa Burgos. Moderno, may terminal bagay sa imahe bilang super city nga ginaduso sa Bacolod City sa Burgos nga kalibutan. Nga abala hindi ang inyong grupo. Yes, correct. Wala gid problema sa ila nga pagbago, no? Nang so far nakita gid namon very gid na kanami gid. But ang the question is nga hindi pa gid ready ang mga vendor sa pagsalin dira. Kay daw kabag-o pa lang gid bala ini na kayo. Gingastuhan man ni Mayor Bing almost 50 million. Ginbali wala lang. So mga 6 months or 7 months pa lang kami nakatiner dire. So do kanugon man bala tani aw. Namo na gani nga ginapangayo namon sa almost gidya sa mga vendors gidya gapangayo sang extension nga hindi lang anay sa subong kay wala pa kami naka-recover. Pero ma'am Telma, ariho, may sayluhan ka mo nga i-prepare, ipatukod, i-clear out, kag iidiyahan sa aton Bacolod LGU, dira lang mismo sa Kaiping, nga lote sa may Barangay 19, ginapangigiyahan sa pamilya Lenson. LGU man kuno ang mabayad sa bulanan, milyones man kung di matigayo ng deal. Hindi ka mo da? Hindi gid kami kauyo dito. Ti wala man ta may mahimo kay amo na ang gusto sang gobyerno ti maupod na lang kami. Pero gapangayo lang kami anay extension. Nga makatipon kami. Ma'am Thelma, klarohon ta, extension, what do you mean by that? Ano na nga extension? 2 to 3 years. 2 to 3 years ang amon ginapangayo tani nga extension. Kabay nga binag-binag man sa aton mga pinalangga nga mga councilor kay para man sa amon man nga kaayon kay ginapangayo namon nga makatipon kami anay kapital naman dito sa Gwa. Ari pasalig sa LG, no? Kung matahom ang merkado, damo masulod, matriple ang inyo suki, doble income, hindi bala inipromisa nga do ka nga ginlista sa tubig, ano man? No, I don't believe. Why? Mataas lang amon renta. Wala ta kabalo sa aton mga pumuluyo kung masulod sila mabakal sang kamalahalon kay may ara barato. So wala kami hindi ko magpati nga kami ang amon pamaligya diri sa Burgos. Si Ma'am Telma, sports niya. Ari diretso nga pamangkot. Ang inyo bala pagpamalabag, wala man siya sa politika? Yes, supporter man ko ni Mayor Bing, supporter man ko kay Mayor Albi. Wala gid ako sang kwan. Wala man kami political kay kung sino. Daya madaog kami magaupod man lang kami sa ila administrasyon. So ariho, anong panawagan natin sa aton LGU Bangod? Nag-arangkada na ang preparasyon sa temporary site, pati man ganing sa ibang pagiging dokumento nga inyo sa ilohan, kag siyempre na-present naman amat-amat ang bag-o nga Burgos Public Market. Go ahead. Sa panawagan ako sa akong pinalangga nga mayor nga gaayo kami bugos nga vendors dire sa Burgos Market nga kung pwede ma-extend lang anay ang mga proyekto pareho sa pagbag-o sang Burgos kay hindi pa preparado ang mga vendors. Hingagawon ko lang kay Lunis Subong, importante klaro. Ariho you are not against modernization. Sakto? Yes, so correct. We are not against. Gusto man namon ang pagbago pero in a proper time, in a perfect time. Kay sa Subong wala pa kami nakatibawas gid. On a lighter note, sa to sa pagtilaw, mangin merry pa ay na inyo Christmas dira sa Burgos, Nanay Thelma. Merry gid kay ara si Jesus sa akon heart. Yagaw ta da pangumpra. Salamat gid for taking time. God bless you.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Star-studded ang selebrasyon sa Binirayan Festival nga masaksihan sa mga Antikenyo kag mga bisita. Inibangod sa natala ng partisipasyon sa Kapuso Star sa kapiestahan. Alas 8 karon sa gabi bantayan sa Herlin Budol, Radson Flores, John Lucas, Kaloy Tengkungko kag Pipita sa Kapuso Fiesta sa EBJ Freedom Park sa San Jose. Samtang buwas naman Martes, December 19, hindi naman pagpalampasa ang pagpakigbahin nanday Kelvin Miranda, Prince Clemente, Rahil Biria, Kokoy De Santos kag nanday Kel kag Vito Gecko. Sa Linay kang Antique 2023 nga hiwato naman sa EBJ Gym sa San Jose alas 8 sa gabi. Kita-kits mga kapuso! Ori bilib mga kapuso, isa ka CRIM student nga naguntat ginasaluduhan sa paghimakas nga makabalik eskwela. Pagbalik ya sandwich ha, sagwa mismo sa ibulutuan, diskarte agod makatipon kwarta pang enroll. Samtang isa ka Good Samaritan, ginsurpresa siya. Agod ipabatyag ang hashtag Best Christmas Ever sa estudyante nga nagapangabudla. Yaring balita! Kay tungkol sa friendship problem, pag sa foreign problem. Inspirasyon ang dalasang sininga video sa mga pamatanon kung saan makita ang ining lalaki nga nagatambay sa atubang sa isa ka universidad. Bit-bit ang iya mga ginabaligya nga pamahaw. Ang mas nagtandog sa blatsyagon sa kadamaan, amo ang papel kung saan mabasahan ang mga tinaga nga For My Studies. Sa coastal community, sang Puro Cagaykay, Barangay 2, natultulan sa news team ang lalaki sa viral video. Siya si Rodelyn Mejorada, 20 anyos, isang first-year criminology student, apang naguntat bangod sa mga sirkumstansya sa kabuhi. Nagabaka-baka ini sa pagbaligya sang sandwich nga siya mismo ang nagaobra. Kag, diri sa iya anay bulutuan nagapwesto, agud makatipon sang kwarta nga inog pa-enroll. Gusto naman niya matindog kami para sa amon niya kagulingon. Nga maningwa, iti besaraw. Ikatato ini sa 7 ka mga mag-ululutod. Bata pa lang, namata na sini ang ila sitwasyon sa informal settler community. Kag sa tunga sa madamo nga pagtilaw, bit-bit sini ang moto nga masami, ginaliwat-liwat sang iya nga iloy. Ang amo na yahambal sila, maninguwa, 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 hindi magsalik. Ato nasaksihan ang paghimakas ni Rodelyn halin sa pagganyat sa mga estudyante, tubtob sa pag-ayo nga makasulod sa mga opisina, pagpatial sa init sa dalan, todo ang iya pagpangingkamot. Pagkatapos sa malawig nga adlaw sa pagbaligya, naghapit ini sa cashier sa bulutuan agud hibaloon kun pila pa ang iya outstanding balance o kun balayran. Ginsuma man sini kun pila pa ang kinahanglan sini taklaron para makapa-enroll sa maabot nga Enero. Gin-videoan sa namon para mabubuligan sa namon in way nga damo-damo makakuan in social media, sir. Apisari nga daw mahina gid ang iya pagbaligya. May nagahulat naman nga sorpresa nga sigurado makapabatsyag sa iya sang espiritu sang Paskwa. Nakita ni Katrina Gallio ang video sang paghimakas si Rodelyn kag daw kaangay nag-rewind sa iya ang mga inagyan sadto. When the time is right, gid yang ginahatag sa imo ang blessing, no. So, amo na do na inspire ko kay nakita ko gid ang self ko siya. Ang iya sorpresa, isa ka negosyo package para kay Rodelyn nga nagpatulog gid sang iya nga luha. Magamit niya ini agud mapadamo pa ang iya mga inugbaligya kag may pang Noche Buena pa para sa iya pamilya. Wait, there's more. May bonus pa. Kay ang iya mga baligya nga sandwich ang ginkompra na lang ni Kat. Kagin panghatag, pamatuod nga buhi ang espiritu sang Paskwa sa Bacolod City. Gani si Rodelyn, todo ang pagpasalamat kay Kat. Tiga kita ang ibang students nga ga-uniform, ga sulod sa eskwela para mag-eskwela. Every time makita, sir, do kay sa ako, sir. Kaya ba ko nga, kung wala lang, kung nagpuntat ka, naglaya sa sila ni mama, sa sumunta ng eskwela pa ko. Ginpalabot man sa GMA Regional TV ang istorya sa universidad sa paglaom ng hamatagan ini sang assistants nga makatapos. Ang istorya ni Rodelyn ang refleksyon sang paghimakas sang madamo nga pamatanon nga makatapos sa pag-eskwela. Samtang si Kath naman, refleksyon sang madamo nga Pilipino nga handa magtabang sa isig kapareho, agud ululupod ang makahambal nga hashtag Best Christmas Ever kag hashtag Feeling Blessed ngayong Pasko. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.
Pagkaligad sang 5 katuig nagbalik na sa Mendiola ang korona sang NCAA Men's Basketball. Ini matapos ang iluto sang San Beda Red Lions ang makuha Cardinals sa do-or-die Game 3 sang NCAA Season 99 Men's Basketball sa final score nga 76-66. Ini ang ika-23 na kampyonato sang Red Lions sa liga. Kasubong sang ginalauman sa isa ka winner-take-all nga game nga gintambungan sa masobra 23 kung 23,000 katumalaw. Nangindikit ang hampang tubtub sa third quarter apang sa pila ka minuto sa fourth quarter. Amat-amat nga nag-abans ang Red Lions kag wala na makalagas pa ang Cardinals. Best player of the game si Yukian Andrada nga nakatigayon sang 20 points, 6 rebounds kag 2 steals. Finals MVP naman si James Payosing kag Coach of the Year ang head coach ng Red Lions nga si Yuri Escueta. Sa anuman yung mga plano ng gobyerno para sa pagpasanyog sa ekonomiya, dapat kabahinggid ang mga residente. Injakto na Adrian Sunugani sa former U.S. Senator nga si Phil Gramm. Government is not the generator of economic growth. Working people are. Ang tawo ang nagapahulag sa ekonomiya, lakip na dire ang mga nagapangabudlay sa pagbaligya sa mga produkto para sa mga konsumidor. 7 days to go na lang. Pasko na marabag niya salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV. Early edition. Updanay kita Lunes, tab Biyernes. May ninyo malantong aron nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa atong official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kag ako naman si Ren Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkan nga pagserbisyo sa pungsod. Merry Christmas! Dahil sa